Kumusta mga idol at mga kasari? Welcome po ulit sa aking channel, Daddy Godo Vlogs. And nandito tayo ngayon sa ating sari-sari store, no? And magbibigay tayo ngayon ng tips, mahalagang tips na ito tungkol sa pagnenegosyo natin. Dahil matagal din tayong hindi nakapag-upload dito sa ating sari-sari store, no mga idol. Lagi na lang tayo nag-upload dun sa katas ng ating sari-sari store, yung ating dalawang branch ng Mang Doc's Fried Chicken. Kung mga nakikita nyo po mga idol dyan sa ating mga unang mga vlog, no, ay lagi natin ito binablog yung ating Mang Doc's Fried Chicken. Unang una ay ako ang naka-assign doon sa main branch natin, yung doon sa kabila, no, and si Commander ay dito sa malapit lang dito sa bahay, no. And siyempre itong sari-sari store kanya din, but pero meron tayong tao na doon kasama sa pwesto ko, no, doon sa labas. And si Commander naman, meron na rin tayong nakuha na isang tindera din dito para at least matutukan na itong ating sari-sari store, no. Ang topic natin ngayon mga idol ay kung paulit-ulit na lang ba yung puhunan mo, halos wala kang kinikita, no, sa puhunan mo, paulit-ulit na lang sa iyong tindahan, halimbawa sari-sari store, ay nandito na po tayo nang galing mga idol, no, dito sa ating sari-sari store. Halos makabenta tayo ng isang items 5 peso lang, then mabuti kung marami ang mabibili, so maraming 5 piso ang ating tutubuin o 2, o karamihan kasi ang tubo natin dyan ay 2 piso, 2, 3, 4 hanggang 5. Malaki na nga ang 10. Sa mga alak yun, pwede 10 ang ating tutubuin, no. Kaya naman ay naisipan kong ibahagi ito sa inyo. Paulit-ulit na lang ba yung ating tinatawag na kita, no, ang ating puhunan ay paulit-ulit na lang, halos walang tinutubo, paulit-ulit na lang tayong rolling na lang ng rolling, paikot-ikot na lang, no. Yan ang nangyari dito sa aking sari-sari store, no. Kaya ang ating ginawa, no, ay nag-additional tayo ng income, no, additional income tayo, and nag-iisip tayo kung ano yung maidadagdag pa sa ating tindahan dito, no. Kaya dati ay malaki itong ating sari-sari store, wholesale and retail tayo, and ngayon ay nag-retail na lang tayo, no. Ang wholesale natin ay ilang pirasong items na lang, dahil yun ang ating naranasan dito pag sa tindahan. Alam nyo mga idol, sa sari-sari store ay hindi natin maipagkakaila na talagang ganon ang routine ng tindahan. Magkano lang ang itutubuin, paulit-ulit lang, tapos minsan dito pa tayo kumukuha lahat, mga pagkain natin, itlog, mga pangsahog, mga lahat-lahat dito rin kukuha rin tayo. Siyempre meron na rin tayong tindahan, alangan naman bibili pa tayo sa iba, kaya napakarami ang mga items din minsan na makuha natin, minsan hindi na natin nababayaran. Yung sa amin kasi hindi na namin binabayaran, no, kasi ikot-ikot na lang yung ikot-ikot na lang din yung puhunan dito sa tindahan. Kaya naman ang tips natin dito ay bakit hindi tayo kung meron tayong extra na puhunan, no, or extra na abilidad sa ibang negosyo, kaya kami nag-additional ng ibang negosyo, no. Ang tinatawag dito ay other source of income, no, kasi ito nga yung sari-sari store ay hindi na maasahan, dahil naranasan namin yung paikot-ikot na lang yung puhunan, dahil marami na dito ang nagsitayuan ng mga wholesale and retail na rin. And dito napakarami, itong street pa lang ilang piraso na ang tindahan dito, kahit maliliit lang. Siyempre yung katabing bahay mo doon na rin din bibili kasi meron din doon, no. So minsan magkano na lang yung dati, nagbebenta kami ng 20,000, 15,000 ang pinakakota namin, 15,000 hanggang sa bumaba 7,000, 5,000. Sabi ko may natabi, mabuti na lang may natabi naman tayo, no, nung tayo ay malakas pa ang ating sari-sari store, kaya nakapagpatayo tayo ng katas ng ating sari-sari store. Ito nga yung ating fried chicken, yung ating Mang Doc's Fried Chicken na nabili natin yung pwesto, dahil nung medyo malakas pa ito ay nakapagtabi-tabi naman tayo kahit papano, nagtipid-tipid tayo.
And dapat yun ang mangyayari, no, kapag medyo malakas ang ating tindahan, ay magtabi talaga tayo, dahil hindi lahat ng panahon ay malakas ang ating tindahan. And kami ni Commander ay marami kaming naipundar sa aming tindahan na ito. Palagi ko sinasabi, itong aming chiller, yung aircon namin sa taas, yung bahay namin napa-renovate namin kahit papaano, and ito yung motor ko, yung single, no, ang tricycle, ang dami nung malakas pa, hindi pa masyado marami dito. Then yung aming piso wifi malakas pa, no. So 4 yan dati, ngayon 3 na lang, isa dito, isa sa kabila, isa doon sa pwesto ko, no, ay malakas. Nung bandang huli na ay marami na po ang gumagaya nito, dahil nakikita nila na binablog natin, no. Kaya naman ay sino ang relate dyan na ng vlogger na ginagaya yung ating sari-sari store? Malamang si Idol yun, 97 vlog dyan. And siyempre tayo ay nakita natin na mababa na yung ating income, ay ginawa natin ay other source of income tayo. Ito nga yung after 1 year ay mayroon na tayong isang branch dito, no. Bali 2 branch na ang ating Mang Dogs Fried Chicken. Yun po ay katas ng ating sari-sari store. And yun yung aking pinagkakablahan ngayon. Iba rin yung kay Commander, iba din yung sa tindahan dito. Para kasi kung mahina yung isa, may ano pa rin. Kasi ang sari-sari store talaga, lalo na kung medyo maliit lang naman, halimbawa ang puhunan mo ay 50,000 sa iyong sari-sari store, hindi po maiwasan yan na talagang paulit-ulit yung, kahit malakas pa po yung yung tindahan na sari-sari store. Sa amin dati ganyan may kikitain ka naman din, pero hindi ganun siya kalaki, lalo na kung kukuhanin mo pa at aasahan mo na dyan kakukuha ng iyong panghanap buhay, ng iyong expenses araw-araw, ay mawawala po talaga yan. Kaya ang sa sari-sari store, kapag kapag kumita siya, pag may tubo, idadagdag, ay paano naman yung, kasi wala ka ng trabaho, yan lang din ang dasahan mo. Kaya kung mahina yung tubo, mahina yung kita, ay dapat tipid-tipid. Kasi kung yan lang ang asahan mo, mauubos at mauubos yan paulit-ulit, rolling na ng rolling hanggang sa hindi mo mamalayan, maubos na yan. Kaya walang nangyayari karamihan sa mga sari-sari store, no. Marami akong nakita sa mga kasari dyan na lumalago, magagaling yan. Saludo tayo dyan, magagaling yan mag-manage, no. And siyempre na-inspired tayo dyan din tayo nang galing sa ganyang business, no, hanggang ngayon. Ayan, nakita nyo naman, nandito pa rin yung ating sari-sari store. Hindi tayo bumitaw kasi nga ito yung ating pinanggalingan ng business na tayo ay natuto, no. Tayo ay natuto magnegosyo kahit sa anong klaseng negosyo na ngayon, ay pwede na natin na harapin, no. Importante lang naman dyan, masipag ka din, determinado ka na tumaas yung iyong lumago ang iyong negosyo, at siyempre yung pagkakataon na meron ka, sayo na yan. So lahat ng iyong kaalaman, lahat ng galing mo, ibubuhos mo na dyan. Kasi kung hindi, may negosyo ka nga, wala kang pera, dyan na lang paulit-ulit, walang tinutubo, dyan na lang paulit-ulit na lang ganyan, hindi na siya lumalago. So yun lang, no. Other source of income, dagdag. And siyempre kung wala naman, ay tipid-tipid na lang muna. Wag yung, hindi yung, kasi ang negosyo talaga ay paikot-ikot lang talaga yan, no. Lalo-lalo na sa ganitong negosyo. Sa manok naman, malaki po ang tinutubo sa manok, malaki ang puhunan din sa manok. And may upa pa, hindi tulad nito, walang upa, sa bahay lang ang karamihan ng sari-sari store, no. Pero pag sa labas ka naman, malaki ang bibitaw mong pera, kasi kailangan mo siyang i-hit nung kuta para makabayad ka sa upa, makabayad ka sa tao mo. So magkaiba. Pero pag gano'n naman, pag ganyan na tulad sa amin na medyo malakas-lakas naman yung aming fried chicken, no. So solve naman talaga, at siyempre medyo malaki-laki yung ating kinikita doon. And siyempre may dalawa naman, no, kahit paano ay kaya naman i-survive yung pangangailangan natin sa araw-araw. So maraming salamat, and sana ay meron tayong natutunan kahit paano, no. Nagsalita nasaglitan tayo dito dahil meron tayong time na, may tao na tayo, and sana hopefully ay tuloy-tuloy ang ating pag-update dito sa ating sari-sari store and doon sa ating pritong manok business. Maraming salamat, and God bless. Bye bye.